welcome to my channel. So for today's video, we're gonna be talking about dental braces. But before we start, if you wanna be part of the hashtag family, all you have to do is to subscribe to this channel and click the bell button right beside it so you won't miss any of my videos. Plus, you'll get notified whenever I post a new one. So without further ado, let's hop into the video. Okay, so first, what is it for? So dental braces are devices used in orthodontics that straighten and align the teeth and help position them with regards to a person's bite. Etong ngipin kong to, as in super sungki niya. So if alam mo yung word na sungki, as in sobrang iba-ibang pwesto yung ngipin ko back before ng mga elementary days ko. And dahil doon, nagpa-brace ako para ma-align siya. And ngayon, kita nyo naman, as in straight na siya, maayos na siya. And yun, align na siya. Yun yung pinaka-tamang term. So, number 2 questions, what are the benefits you can get pag nagpa-brace ka? Definitely, braces can prevent gum disease, tooth decay, and cavities. So, paano naman natin nasabi na with the use of braces ba, masishield nyo ba yung ngipin mo para hindi ka magkaroon ng tooth decay and cavities? Sobrang nakakatulong yung braces para maiwasan ng ngipin natin na magkaroon ng mga gum disease, tooth decay, and cavities. Monthly kasi, nagpapa-adjust ang isang taong naka-brace. Hindi lang siya inaayos or ina-align ng braces, kundi mismong dentist mo, inaalagaan niya yung ngipin mo. Siya yung pinakapagkakatiwalaan mo throughout the years. Every meeting mo, lilinisin niya yung ngipin mo, ipapasta niya yung mga dapat pastahan. So, braces can definitely prevent gum disease, yung mga tooth decay na yan. Another benefit that you can get sa braces is it boosts your confidence, or braces help with self-esteem. Because in the long run, braces help to create a great smile. Kasi naaayos nga yung proportion ng teeth mo, na a-align siya. So, mas magandang mag-smile. I remember before yung parang bibig ko, parang hindi siya pantay. For example, hindi siya teeth out yung smile ko. As in, parang tabing yung lips ko kasi hindi nga pantay yung ngipin ko. So, naaapektuhan din yung pinaka-smile ko. Next thing naman, kapag teeth out ako, kitang-kita naman yung pagkasungki niya, lalo na sa taas. Kasi ang pinakasungki ko talaga na part is yung taas, yung upper part ng ngipin ko. Dito sa baba, meron lang onting sungki dito sa part na to, pero sa front, hindi. So, ang problema ko talaga pag humingiti is yung taas. Kasi nagsasmile tayo, diba? Ang pinakakita talaga sa atin is yung taas. So, kaya yun, it really boosts my confidence nung nagkaroon ako ng braces. Hindi dahil pinagmamayabang ko na may braces ako. Wala kang dapat ipagmayabang pag may braces ka kasi mas maganda pa rin kung wala kasi natural na maganda yung ngipin mo. Pero nung nagka-brace kasi ako, nakita ko talaga yung difference. Kasi meron akong model ng ngipin ko before and kitang-kita mo yung difference niya before and after. Number 3 question is, what is a good age to get braces? According to my research, an ideal time for braces placement is between 10 to 14 years old. Kasi sa time na yon, mas madali pang galaw or mas madali pang ma-move yung ngipin. So, mas mabilis yung process ng pagka-align ng teeth mo. Hindi siya ganun kabilis na for a month maayos na, pero hindi mo na mapapansin na, ay, okay na pala yung ngipin ko. Number 4 question is, siguro isa sa mga pinaka-tinatanong talaga is, how much or magkano ba ang magpa-brace? So, sa akin kasi, ang braces ko, since first time kong nagpa-brace, umabot sa akin ng 40,000 plus. Hindi ko alam exactly kung magkano yung braces ko, pero siguro i-leave ko na lang sa description box kung magkano. Question number 5, what can you not eat with braces, or what are the foods to avoid kung may suot kang braces? Wala naman talagang bawal sa pagkakaroon ng braces. Ang ginagawa lang talaga is kailangan mong iwasan na matanggal yung bracket mo. Pag natatanggal yung bracket, napapatagal yung alignment ng ngipin mo. Kasi syempre natatanggal, di ba? So, ayun, yung akin, madalas matanggal yung pinakadulo, yung buccal tube, yun yung tawag doon. And, eto yung mga napansin ko, guys, na hindi dapat talaga kainin para hindi patanggal yung bracket mo. So, number 1 is bubble gum or any kind of gums, chewing gum, ganyan. Kasi sasabit siya. So, syempre, pag tinanggal mo, tanggal ang bracket. Number 2 is popcorn. So,
Ako kasi, kapag umalas kami ng family ko, minsan kahit hindi kami manonood ng sine, napapabili kami ng popcorn. And ayun, pag, ay, tanggal yun. Any hard foods like nuts, yun, matitigas yun. Tapos kung may mga laman, like steak, huwag yun nang tangkain-kainin, yung mga ganun. Kasi, guys, promise, baka mapatagal lang ang process ng pagkaganda ng ngipin nyo kung lagi lang natatanggal yung bracket. Number 6 question, is it painful? Braces do not hurt at all. There will be mild soreness if the brackets are newly placed or newly adjusted. It still depends on your pain tolerance. So, kung kayo ay mataas ang pain tolerance, hindi kayo masasaktan. Pero kung mababa ang pain tolerance nyo, feeling ko every time na i-adjust yung ngipin nyo, talagang hindi ka makakakain. So ako, since ang tagal ko nang naka-brace, nasanay na yung ngipin ko, so kapag bagong adjust ako, onting kain lang na matitigas, ganyan, mga malalambot na pagkain lang muna. And after like 3 to 5 days or 3 to 4 days, okay na siya. Number 7 questions, how long do braces last? You can wear braces for anywhere from 18 months to 3 years. So, yung sa akin, 3 years na siya. So, I think next year, matatanggal na to. Hindi ko pa rin alam. Pero, according lang naman yun sa na-research ko, may iba kasi talaga inaabot sila ng 4 years to 5 years. Yung iba talaga nag-exceed doon. And yung iba, sinasabi na masama. Sabi ng ibang dentist, masama daw yun. According nga sa na-research ko, is 18 months yung pinaka-minimum, I think, na months na pwede kang mag-braces. And 3 years yung dapat matanggal na siya. And by the way, hindi lang doon natatapos yung braces mo. For example, tinanggal na siya. You need to wear retainers para maiwasan na mag-relapse or bumalik ulit sa dati. Bumalik ulit na maging suki yung ngipin mo. Kailangan mo talagang mag-retainers. Now, let's move on sa mga questions na galing sa family. So, number 1 is from Sydney. Mahirap po bang pumili ng color ng braces mo? Oo, isa yun sa mga hard decisions na na-encounter ko monthly, yung mag-decide ng color ko. Kasi, alam niyo yun, yung parang sa whole month, meron ako naisip. Pero pagdating mismo ng day ng adjustment, namimili na naman ako. So, yun, mahirap pumili talaga. Ewan ko, parang sa iba, parang masasabi lang nila na, ano ba yung pipili lang naman ng rubber nila, bakit kailangan pang mahirapan, ganun-ganun. Pero ewan ko, hindi ko talaga alam. Kahit yung mga iba kong kaibigan na naka-braces, talagang hirap din sila pumili. Next question is, nag-chain elastics na po ba kayo? This question is from Danica. Yes, I did. Nag-chain elastics na rin ako. Dito sa baba, dito sa taas. And now, meron akong chain elastics dito, magkabilang gilid. Next question is, ilang years na po kayong naka-brace? So, as I've said kanina, 3 years na akong naka-braces. Ano po ang naramdaman mo nung una kayong nagka-brace? Naramdaman ko pain. Kasi syempre, yung ngipin ko ang tight, yung ngipin ko parang dikit-dikit. Although I'm happy kasi decision ko talaga magpa-brace nun. And hindi ko siyang birthday gift sa mom ko. So, I'm happy at the same time. Last question is, ano pong kinakain mo pag bagong adjust ka? So, ang suggest or ang payo ng aking dentist, soft diet ka muna. Ibig sabihin yung mga pagkain na malalambot. Huwag ka muna kakain ng mga matitigas. So, ginagawa ko yun, minsan lang. Kasi syempre, di ko kayang mamili ng pagkain, diba? Kung ano yung nandyan sa bahay namin yung kakainin ko. Pero minsan, alam na ni mama yun, pinagluluto niya kami ng may sabaw. Tapos minsan, kapag walang naluto, yung lola ko naman, walang naluto, kumakain naman ako ng noodles. Yun. So, more on soup and kanin. Mga ganun. So, that's it for this video and sana nakatulong yung mga pinagsasabi ko. Kasi I really want to be detailed talaga on this video para yung mga gusto magpa-brace dyan, gusto ko talaga makatulong sa inyo. And kung talagang kailangan yung i-braces, tingin nyo na sa ngipin nyo na sungki ako, kailangan ng maayos to, ganyan. I really suggest na magpa-brace kayo. Maghanap kayo ng clinic or ng dentist na trusted. At hanap rin kayo ng mga pasok lang sa budget nyo. Hindi nyo kailangan pumunta sa mga pinakamahal na dental clinic out there dyan kasi makakahanap kayo talaga. Ako nga dito lang sa loob ng subdivision namin para madali lang din magpa-adjust. So, that's it for this video and thank you so much for watching and see you guys on my next video. Bye!